Mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat sa iyo. Ang lahat ay may takda. Kung papaano isinilang, may takdang kamatayan. Kung saan may pag-aaral, may takdang pagtatapos. Kung saan may pagtatanim, may takdang pag-aani. Kaya't ang lahat ay may takda. At kung marunong lamang magbat at maghintay ang mga anak ng Ama sa takdang marapat na ipinagkakaloob niya, kailan may walang mababagot, magugulumihanan at makalilimot. Ang may pandinig ay nakarinig. May takda ang pasakit, may takda ang kalayaan. May takda ang pagkakaloob, may takda ang paghahanap ng pagkakalooban. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, lahat nga ay tinatakda niya. Ngunit nawa ang lahat ay matakda ng makapagbagong buhay. May takda ng magliwanag ang kaisipan at magtakda ng magbalik loob ang lahat sa Ama. Kung gayon, kay sarap ng pakiramdam, kay inam at kaaya-ayang pagmasdan, tulad ng wika nga sa Kanya. Ipatag mo ang loob mo at huwag kang magnerbiyos. Sapagkat kapag dumarating sa iyo yun, ganyan ang mangyayari, di ba ga? Kaya, kumisan, talagang magpasalamat ang mga matatatag at matitibay. Biyaya yan. Buhay po ba ang Diyos? Habang pinagmamasdan ang bawat nagaganap sa tao sa lupa, ang Ama'y di naman natutuwa sa mga lumuluhang mga anak niya. Natutuwa baga siya? Hindi siya natutuwa kapag nahihirapan ang mga anak niya. Hindi siya natutuwa kapag nagagalit ang mga anak niya. Hindi siya natutuwa kapag naghihirap ang mga anak niya sa mga hindi naman dapat maghirap sila. Buhay ba ang Ama? Ngunit ang mga pinagkakaloob ng Ama ay hindi ibig sabihin ikaw na anak niya ay pahirapan, pasakitan sa tuwin ay tinuturan niya on, kundi upang ikay patatagin pa, pagtibayin at bigyan ng pagninilay. Kaya't marami ang nagsasabi na kapag nasumpungan na nila ang katotohanan, masasabi nilang, Diyos ko, salamat. Kung hindi sa gayon, hindi mo mapapatotohanan na may magagawa ka. Kaya masasabi mo pa kung minsan na, yung palang pinagdaanan kong iyon ay mga papatotoo lamang ng Ama at pamamaraan para lalo ko pa siyang makilala, para lalo ko siyang madama, para lalo ko mapatunayan na siya buhay na kumakalinga. Kaya mga minamahal, nawa ang lahat ay matutong magnilay
at wag lamang ang kung anong nawawala sa kanilang kinasasama ng loob, kundi maging masama nawa sa kalooban mo yung magkasala ka. At kapag yaon ang naganap, kailan may wala nang matitigib ng pagkakasala. Sapagkat kung paano nang hihinayang ka sa nawala sa iyo, panghinayangan mo rin kapag nagkakasala ka. Bakit nagawa mo na ang mabuti? Bakit nagagawa mo pa rin ang masama? Kung paano nalulungkot ka kapag hindi mo makita yung gusto mo, malungkot ka rin kapag di mo madama ang Diyos Ama. Buhay bang Ama? Kung paano nag-aalala ka kapag mayroon kang hinahanap na pangarap, ngunit hindi mo pa nakakamtan. Inaalala mo ang para bukas ng pamilya mo, alalahanin mo rin ang iyong kaluluwa. Nawa ang lahat ng pag-aalala ay di lamang sa bagay, hindi lamang sa karamdaman, hindi lamang sa mga problema, kundi ang pag-aalalang ginagawa ng sinuman, maalala ang kaluluwa, maalalang iligtas ito, maalalang sagipin ito, maalalang makamtan yaong kaligtasan niyang kaluluwa. Buhay ba ang Ama? Kaya't maliwanag ang lahat ay tinuturo ng Espiritu Santo upang maging ganap ang mga anak ng Ama. At sa kaparaanang mapapakita niya, tunay nga na kapag pinagtanto mo, may pakinabang pala ang lahat. Kaya't mapapalad ang mga sagana ang buhay na nasumpungan nila ang Ama at matapat pa nilang tinanggap ay siya. Hindi kaya napakaligaya ng buhay nila? At hindi kaya kaaya-aya sila sa Ama? Ano pang iisipin mo? Ano pang problema mo kung maligaya ka na? Ngunit sadyang hindi ginawang perpekto ng Ama ang buhay, kaya't kung minsan saganang-sagana, mayroon namang mga pinagdaraanan. Kung minsan mahirap na, marami pang pinagdaraanan. Ngunit ang pawang katotohanan, kapag nasa tao, ano man ang pinagdaraanan, ang lahat ay magaan. Sapagkat ang Ama ang siyang kaakibat, siyang kasama at kapiling sa tuwina. Naway masumpungan niyo siya at na mapatotohanan niyo, masarap kapiling ang Espiritong Banal. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Pinatugot po ako, sapagkat ito po ang dinaratan. Noon, nung nasa natural na pagkatao pa, kapag may nagsabi sa iyo, huwag kang mag-isip, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Nung panahon na yon, dumaranas ako ng pakikibaka sa toxic goiter ko. Mainit ang ulo ko, sapagkat kala ko mamamatay na ako. Kapag sinasabi nila, ano ba kang ninenervyos mo? Ba't nagkakaganyan ka? Hindi nyo lang kasi nararamdaman. Yan ang sagot ko. Kayo kaya ang nakakadama nito. Tingnan nyo kung kaya nyo. Nasasabi nyo lang kasi hindi nyo nararamdaman. Ganun pala ang tao. Ngunit nang maglingkod na po ako, dumanas ako ng ang paa ko'y hindi ko mailakad. Napakasakit ng aking paa. Halos hindi ko maihakbang ang aking kamay. Subalit, hindi ko nasabi ang hindi naman kasi kayo ang may danas at dumaranas ng ganito. Kundi, ni isa man wala akong pinerhisyong nagsabi akong ganito at ganyan. Kundi sa Ama ko lahat idinulog, sa Kanya ko iniluha, sa Kanya ko pinanambitan, sa Kanya ko pinagtiwala, sa Kanya ako umasa.
Walang araw na hindi naglilingkod, bagamat gayon ang nararamdaman, na sa gabi walang kamalayan ng mga tao, na pinakikiharapan mo at pinaglilingkuran. Umuusad ka sa paghiga mo. Kaya si Nanay Iya noon ay pinahiram yung maliit na diban at doon ipinasok sa kwarto sapagkat hindi ako maaring humiga sa kama. Ngunit ang katakataka, bakit pagdating ng umaga na maglilingkod ako, nakakaya kong umusad, maglakad, nakakaya kong magbendisyon, nakakaya ko lahat. Ngunit walang kamalayan ng tao maliban ang Amang saksi. Pag nasa tahanan na ako, halos iyunat ko lang. Iusad ko ang paa ko. Dumanas ako na sarili mong katawan, parang hirap mong hugasan. Nagbiro pa nga po ang kabiyak ng puso, ako na lang. Hindi ako inutil. Kaya ko pa. At di loloobin ng Ama yun. Baka may bagsak mo ang tabo. Siya ang umiiyak, ako nakatawa. Huwag mo akong kaawaan. Hindi ko kailangan ng awa mo, ang kailangan ko ang habag ng Ama. Pero pagkasabi ko noon at sasara kong pinto, lumuluha ang mata ko. Saksi ang Diyos sa mga pinagdaanan ko. Subalit salamat sa Ama, wala ni isa mang tao. Ang sinabi ko, daing ka ng daing, ako nga, hindi ko alam ang nararamdaman ko. Di ko tinanong sa Diyos, bakit nangyari ito sa akin? Kundi pinatibay, pinatatag ang aking loob at isipan, nang sabi niya'y labanan ko, mahulagpusan ko, purihin, purihin ang Ama. Dumating ang anibersaryo. May kaunti pa. Pagkatapos ng anibersaryo, wala na. Ilang libo ang tao ng araw na yon. Dumanas ako ng kasalukuyang anibersaryo. Saksi ang dalawa. Ang usapan, alas 8 magsisimula na. Subalit walang lumalabas na tinatawag na Apo Kunching. Wala silang kamalayan, mag-isa akong namamalipit. At nang mapasukan nila ako, sila ang umiyak. At ang sabi, Apo, dadaling ka na namin sa... Kung sa oras na ito'y babawiin ako ng Ama, wala na akong magagawa. Subalit kung kalooban niyang maitaguyod ang gawain ito at ang anibersaryo matuloy, mamaya wala na ito. Ano pong gagawin namin? Hinahaplos nila ako. Pinabatid sa akin, kumuha kayo ng face towel na mainit, tubig na mainit at face towel. At sila ang saksi para ako nagdahilan nakalabas. Noong hindi ko pa alam kung anong magtibay, hindi ko pa alam kung paano ang manampalataya, hindi ko pa alam ang manalig. Kapag nanalangin ako, kung lubod akong umiiyak, pagtindig ko umiiyak pa rin. Kung humiling ako na hindi binigay, masama ang loob ko, bakit ganun, may Diyos ba? Kapag binigay naman ang hinihiling sa akin, tuwang-tuwa ako, pasalamat ko, pero hindi naman totoo sa puso ko. Nasayahan lang ako at naligayahan dun sa bagay na nakamit ko. Pinagnilay ako ng Diyos, pinagtanto niya ako. Hindi ka nga pala pwedeng mangaral ng hindi pa naganap sa buhay mo. Hindi mo nga pala pwedeng isiwalat siya ang ganito at ganyang parang pagyayabang lamang.
na hindi naman pala totoo. Sapagkat hindi malilihim sa Ama ang mga binibigkas ng bibig mo. At hindi rin malilihim sa Ama kung ano laman ang isip mo. Dumanas ako ng marami hanggang sa kasalukuyan. Nasabi ko nga sa sariling buhay ko, damang-dama ko ang kalinga ng Ama. Sa sariling pamilya ko, mga anak ko, nakita ko kung paano isinadsyad niya. Kung paano niya kinakalingang mga anak ko, kung paano niya minamahal at may mga nagmamahal sa kanila. Ngunit walang kamalayan ang sino man sa aking dinaranas dahil sa pagmamahal, dahil sa pagtaguyod, dahil sa paglingap, dahil sa pakikipagtotoo. Subalit tanging Ama na lamang ang nakababatid ng kalahat-lahatan. Kaya, maliwanag na isisiwalat ng Espiritu ang katotohanan. Kaya't ang isang Kristo, ang lahat ng sinambit niya ay totoong ginawa nang dahil totoo naman na kanyang magagawa. Kung kaya't sinambit ang ikatlong araw ay titindig ko ang templong ito, wasakin man ang tao, sapagkat alam niyang muli siyang mabubuhay. Ngunit ang mga kausap na hindi nababatid ang mga sinasabi, kung ano-anong mga iniisip at kathang-isip nila, yaon pala ang Ama. Nagwiwika at nagsasambit ng mga hindi mo alam bilang sa Espiritu. Ginagamit ang bibig mo. Ngunit, pinatatatag ang loob mo at pinagtitibay ang kaisipan mo na manalig kang magaganap ito sapagkat siyaon ay siya at hindi ikaw. Kaya naman ang mga tapat at nakikipagtotoo ay nagaganap nga sa kanila. Kaya naman ang nakipagtotoong tumanggap at di nag-alinlangan ay natupad nga sa kanila, sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling. At yaon ang nais ng Ama. Sadyang napakahirap pakibakahan kung may nararamdaman ka. Sadyang napakahirap pakibakahan kapag nahihirapan ka. Sadyang napakahirap isipin ba't ganyan ang kapwa mo tao. Ngunit, at pasubali, ang katapatan ng puso mong taglay at ang pagiging totoo mo sa Ama siyang magtataguyod sa lahat-lahat sa buhay mo. Sapagkat gayon siya. Kaya't ang nais ng Ama, anuman ang wikain ng kapwa mo, anuman ang sinambit ng kapwa mo, ikaw magpakatotoo ka, anak ko, sapagkat ako ay tapat sa iyo. Sapagkat ang katapatan ko siyang magtataguyod sa lahat ng dusa at hilail ng tao. Ngunit kailan kaya tatamuhin ng lahat ng tao yaon? Madaling maglingkod kung kayang-kaya mo. Lalo tigit wala kang problema sa mga kabuhayan. Ngunit paano ikaw na mahirap kung paano mo tatawirin ang hirap na yaan? Kung paano hindi ka matutukso. Kung paano di ka tutuksuhin ng sarili mong damdamin na bakit nagkakaganyan ang buhay mo samantalang may kaya ka namang gawin. Bakit mo nga ba sinusuong ang ganyang paghihirap at pagdurusa ng buhay mo samantalang kaya mo pang kumilos at kaya mo pang maghanap buhay? Bakit gusto mong pinagtatawanan ka ng kapwa mo? Mahirap kung sadyang iisipin, ngunit magaan kung tatalimak at wala kang tatanungin. At yaon pala ang gusto ng Ama. Sumunod ka, huwag kang magtanong. Tumanggap ka at huwag kang mag-alinlangan. Kumilos ka, gumalaw ka, huwag kang manahimik lamang. Sapagkat ang gusto pala niya, ikaw na totoong anak niyang sa kanya'y sumasamba, lakipan mo ng gawa, huwag puro salita. Ikaw na tapat sa kanya, lakipan mo ng pag-ibig at pag-asa. Huwag lamang puro dulog, puro hiling. Sapagkat ang nais ng Ama, kung papaano mo siya tinatawagan, umaasak at nananalig na siya may magagawa sa iyo, at kung papaano mo pinagtitiwalaan ang buhay mo sa Kanya, pagtiwalaan mong hindi Kanya pababayaan. Doon
Kumikilos ang kapangyarihan niya na hindi namamalaya ng sinuman. Doon niya napapatotohanan kung paano ang hiwaga at mahimala niyang gawa. Na kung pagtitiwalaan mo ang kanyang salita habang nabubuhay ka, kumilos ka't gumanap ka sa mabuting layunin at mabuting gawain, kailan may hindi siya masama para hindi ka gantihan. Kaya wika niya, sino ang gumanap sa kabutihang kaukulan sa akin na aking nakaligtaan? At sino ang aking parurusahan, mabuti ba o masama? Kaya wika ng Ama, mga minamahal na anak ko, suriin nyo ang gawa ko at suriin ang gawa nyo bago magsalita kayo. Pakanamnamin nyo ang handog ko, huwag lamang ang handog ng kapwa nyo. Pasalamatan nyo kung anong mayroon kayo at huwag lamang ang kung wala sa inyo ilagaging sakit ng lobang dinaranas nyo. Sapagkat habang walang kakontentuhan ang puso ninyo, lagi kayong kukulangin sa palagay nyo. Ngunit matutong makontento kayo, anuman ang nasa inyo ay pasasalamatan nyo'y ako. At yaon ang pawang katotohanan. Iba't ibang pinagdalisay, iba't ibang pagdalisay, ngunit sa iba't iba man yaon, isinadsyad hinulagpos. Sapagkat pinatotohanan ng Ama, nandyan siya, narito ako, anak na mahal ko. Kung hindi nga lamang magkakasala ang ibang wala pang pangunawa, kay sarap isiwalat ang lahat ng kaganapan. Kung papaano mo sinadsyad ang mga pinagdaanan mo, kung paano ka sinadsyad ng Ama at paano mo nakamtan ang lakas, tibay at tapang na may kalakip na kagalakan. Sino nga bang hindi marunong magmahal na magulang? Pusakal man mapagmahal kung minsan ang anak. At kung minsan kaya nagagawa niyang gayon dahil sa kanyang pamilya. Ikaw pa kayang larangan ng kabanalan ng kinakamtan mo at tinatalima mo? Ang di marunong magmahal? Samantalang maging kapwa mo tao'y minamahal mo sapagkat kung hindi mo mamahalin na hindi mo mapaglilingkuran, ang hindi mo kaya mahalin ang pamilya? Sa makatwid, ang lahat ay paglaban lamang at pagbabata. Ang pagmamahal sa pamilya kapag inuna mo at miniti mong masigit sila, hindi ka makasasadsyad ng paglilingkod mo. Sapagkat kapag nanaig ang pagkaina mo at nakita mo ang anak mo mahahabag at maawa ka, tutulungan mo. Iiwanan mo ang dapat gawin mo at siya mo nang uunahin mo. Ngunit sabi ng Ama, anak, kung lahat ng pagkaina mo ang paiiralin mo, hindi mo ako mararamdamang tuwiran. Sapagkat habang tinatalakay mo'y kabanalan ko, ako naman ang nangangalaga sa mga iniiwan mo. At walang pagkabula. Saan man dako nagmisyon, napakaraming pinagdaanan. Dumatalang pagkakataon kung saan may misyon, kasalukuyang nagmimensahe, tatawagan. Ganito, ganito, ganito po. Paano kang makatatawid, paano kapag dakay makakauwi, may oras ang pag-alis nyo para dumating ang bangka. Saan ka sasakay? Subalit, nandyan ang Ama para magpatatag. Nandyan ang Ama para magpatibay. Nandyan ang Ama para magpalakas. Nandyan ang Ama para kumalinga. Nandyan ang Ama para magsabing, anak, huwag kang mabahala. Ako ang buhay, ako ang lakas. Uuwi kang, buhay ang anak mo. Kung nasa saan kang misyon, may tatawag. Mataas po ang presyon. Ganito at ganito. Ano po ang gagawin? Ngunit isa mang tao, maliban ang Ama, siyang saksi sa lahat. Kung bakit ngayon ay nilalahad at niluludat sa inyo. Ilan lamang, sapagkat yaon ang patutuo ng Ama, anak, tinikman ang tinahak mo, ibubunutin ko upang di ka matinik at masaktan. Batuhan man na nakakalat, hahawiin ko para di ka matisod at ikay madapa. Kaya't ang gawin lamang ng tao ay magkipagtotoo. Ang Diyos na makatotohanan, siyang dapat at marapat
na kailanman ay hindi talusira at sinungaling, kapag tinupad mo ang kanya, tutuparin niya ang sayo. Ang lahat ng pinagdaanan ay walang nakabatid maliban ng Ama at ang mga tapat na nakikiisa sa'yo, nakikidalamhati pag nagdadalamhati ka, nakikiluha kapag lumuluha ka. Ngunit pangkalahatan at karamihan, walang alam at ang gusto lamang ay kung anong makakamtan. Kung paano mo matutulungan, kung paano sila gagaling, kung paano mo mariresolba ang kanilang problema, ngunit ikaw hindi naalala. Hindi sinabi minsan man, paano po kayo? Nakakahiya naman po sa inyo, tulog na kayo. Ganun ang sasabihin, subalit itutuloy pa rin kahit puyat ka na. Ngunit kailan may hindi nakadama ng galit at pagdaramdam, sapagkat ang Ama siyang nagbibigay ng kalooban. Hindi pagmamagaling at hindi marapat ipagmagaling, ngunit marapat maging isang tunay na halimbawa. At kung di ka magiging isang tunay na halimbawa, paano ang pagtupad mong makatotohanan? Kaya't isa ka mapagpaimbabaw at sinungaling. Ngayon, kung sinungaling ka at mapagpaimbabaw, sinong dinadaya mo? Hindi kung sino man, sarili mo mismo. Kaya't ang wika ng Ama, sa bawat ginampanan ko at ginampanan mo, saksi ako, saksi ako, saksi ako, wala mang sino. Ako na lamang ang hanapin mo at patuloy hanapin, ako magtataguyod habang ika'y nabubuhay. Buhay ba nga, Ma? Mga minamahal, dumanas ka't dinanas mo yaong tapat na tapat ka sa kapwa mo. Totoong totoo ka, lahat halos ng lakas mo'y ibigay mo. Lahat halos ng nasa sayo't alam na alam mo na may kakatulong sa kapwa mo. Ngunit, pagkatapos ay wala. Ganun pala ang maglingkod. Para sa gayon, mapakilala sa iyo ng Ama kung sino ang taong tapat sa iyo. Mapakita ng Ama kung paanong gagawin niya at mapakilala ng Ama kung ano ang kapangyarihan niya. Kaya't walang regret. Sabi nga, lahat ay galak pa rin ang kaakibat. Sapagkat ang Diyos ay buhay. At nawa, maramdaman ninyo. Ang hinagpis, ang daing at panunumbat ay hindi sa Ama. Ito'y sa tao at gawang demonyo. Kaya't, kung dumaratal ito sa tao, huwag ipagmalaki, nasa Espiritu Santo. Sapagkat kailanman ang Ama'y hindi marunong manumbat at pagdakay magparusa, ni hindi nagmagaling at hindi nagyayabang, kaya't ang bawat tumatalima sa katotohanan, hindi nila kayang ipagmalaki ang ginagawa nila. Ang Ama na ang magtatakda kung paano makikilalang mabuting gawa, sapagkat siya lamang ang saksi sa lahat. Kaya't ang wika ng Ama, akong gagawa ng kaparaanan sa aking mga ginaganap sa buhay mo at ako magpapakilala. Ngunit at pasubali magbabahagi ka, hindi dahil yaon ang tinupad mo sa kapwa mo tao, kundi mismo ang nagaganap sa buhay mo. Hindi para ipagmagaling, kundi para gawin nitong halimbawa ng tatanggap, kikilala, makakaunawa. Mga minamahal, ang Kristo'y hindi niya pinakilala ang sarili. Ang pinakilala niya ay ang Ama, at ang nagpakilala sa Kristo ay ang mga nakakilala sa gawa niya. Kaya't kailanman ang isang apo kuntsing ay hindi pakikilala ang ginagawa niya. Ngunit, ang magpapakilala, yaong nagtamasa, nagalak, natuwa sa kanilang nakamtan. Mga minamahal, kapag pinangangalandakan mo at pinopromote mo ang produkto mo para makilala ito, ngunit kapag pinangangalandakan mo ang Ama habang nakikilala ng kapwa mo at kinikilala siya, ang Ama naman ang magpapakilala sa buong buhay mo. At siya unang Ama, gayon ang Ama, tapat siya. Kaya't ang mabuting espiritu at ang masamang espiritu'y magkaiba. Ang mabuting espiritu'y hindi manlilinlang at mandaraya. Ngunit ang masamang espiritu'y nakapagkukunwaring mabuti, ngunit masama ang dinudulot sa tao. Kaya't matuto kayong magsuri. Matuto kayong manguri.
matuto kayong tumanggap sapagkat ang mabuting espiritu ay di mandaraya, hindi manloloko at di mapanlinlang. Ang mabuting espiritu nagtatawid, naghuhulagpos at nagbibigay kababaan sa lahat. Kapag ang kababaan ang naghari kanino man, kailanman hindi na mananaig ang kasamaan. Ngunit kapag ang kapaimbabawan ang maghahari, walang magiging matapat na nilalang. Kaya't ang wika ng Ama, ang kailangan kong buklurin sa bawat isa, yung pagmamahalang tapat at makatotohanan, sapagkat ang sino mang may takot sa akin, di niya kailanman magagawang linlangin ang kapwa niya nilalang. Sapagkat habang tinatalakay niya ang sa akin, at ako naman ang pinangangalandakan, siya na may nasisiyahan at nagagalak, kaya tuwang-tuwa ang kalooban. Buhay ba ang Ama? Alala, umbaga, kung tuwirang nasiyahan at nagalak ang mga anak ng Ama nang ipadama niya at magpadama siya, kahit saan sila masaya. Hindi namimili ng lugar, hindi namimili ng kasama, at di namimili ng gawain. Lahat ng gawain na patutunguhan, makikisa at makikisaya sila. Sapagkat yaon ang damdamin ng Ama. Para sa lahat, hindi para sa ilan. Kaya't kapag ang damdamin mo ay may damdamin ka pang hindi mo mawari, huwag kang magtiwala sa espiritong nasa iyo. Sapagkat ang espiritu ng katotohanan at espiritu ng kabutihan, kaharap mo, katalikod mo, kaharap mo, pagtalikod mo, pantay lamang tao. Hindi maaring sa harapan mo'y nakatawa ka, pagtalikod mo kung ano-anong sinasabi sa kapwa-tao. Sapagkat ang Ama ay si katotohanan. Sapagkat ang Ama ay si katapatan. Sapagkat ang Ama ay wagas kailanman. Kaya't ang wika ng Ama, ito ang layon at nasa kong maging ganap sa bawat anak ko. Sapagkat ang nais ko, kapanatagan, kapayapaan, at kabutihan. Kaya't ang espiritong sumasa inyo sa tuwin ay suriin nyo, sapagkat maari nyong suriin ito. Maari nyong suriin. Kayo ba'y hindi napalilin lang? Mabuti ba sa tuwin ang layunit inithiin nyo sa kapwa nyo? At pinagmimithian nyo bagat tuwang-tuwa kayong gumawa ng mabuti? Ngunit pumapasok ba kung minsan ang gusto mong siraan ng kapwa mo? Pumapasok ba ang kung minsan ay gusto mong mag-isip ng di mabuti? Suriin mo, hindi na sa Ama ito. Sapagkat ang gusto ng Ama, ang lahat ay magkaunawaan. Sinong dinadaya at nandadaya? Sarili mismo ng gumagawa. O tao, mahal ko kayo. Kaya nga't ang gawain ito'y kailanman hindi kayo nakarinig ng nanawagan at namili at halika dito. Kundi sa tuwing nangungusap pang kalahatan, sa tuwing maghahayag pang kabuuan, at sa tuwing mag-uulat sa buong sanlibutan. Hindi pang isa lamang, pang ilan para magpatama ng personalan ang katauhan. Sapagkat hindi mo kailangan gamitin ang katauhan mo, kundi gamitin mo ang espiritong sumasayo. Kailanman ay hindi maaring pang personalan na pagkatao, sapagkat hindi ito larangan ng kabanalan ang pagtupad. Subalit sa larangan ng kabanalan, pangkabuuan, pangkalahatan at buong sanlibutan, maabutan ang maabutan, kumilala ang makakakilala, tumanggap ang tumanggap, at ang magising ay magliwanag. Kaya't ang wika ng Ama, hindi ko kailangan piliin ang sasambitin ko, kundi ang kailangan ko, matwid kong sambitin ang totoo, at matwid tanggapin ng tao kung nakikipagtotoo ang tao sa akin, anak ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, mawawaan nawa nila ang katapatan at katotohanan ng mga salita mo, upang hindi sila sa tuwin ay nalilisya sa mapangatuwiran nilang kalooban at kaisipan. Sapagkat batid mo, tarok mo ang damdamin ng sinuman, kaya't ang wika mo nga'y mapapalad ang sa akin tumanggap, bilang ikay Diyos ng katotohanan. Kaya't ang lahat ng sayo'y kumilalang ganap,
tumatapang sa katotohanan, tumatatag sa katotohanan, lumalaban sa katotohanan, nagliliwanag sa katotohanan, tumatanggap sa katotohanan, nagagalak sa katotohanan, nabubuhay sa katotohanan, nakalalaya sa katotohanan. Sapagkat ikaw ang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't mula kay Juan, talos ni Jesus ang kalooban ng tao. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabbi o Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo. Malibang sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pang mapapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan manggagaling at kung saan naroroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro pa naman kayo ng Israel, ay hindi ninyo naunawa ng mga bagay na ito. Yaw ng pawang katotohanan. Maraming nagtuturo. Maraming gustong maging guro. Ngunit ang katotohanan ay hindi maarok at di maabot. Kaya't sapat na ang kanilang nalalaman bilang tao at nililis siya namat pinapalipit ang kalooban ng Ama. Kaya ang ginagawa nila upang mapaunlak nila ang mga kapwa nila, maaliw nila at mapasayat, kumakanila at sumakanila at gustuhin sila. Ang nakatutuwa sa kanilang sinasabi nila. Ngunit, anong kaligtasan sa pagpapatawa? Nasaan ang kaligtasan kung lilinlangin mo ang kapwa-tao? Ngunit at pasubali, masakit man tanggapin at di man kayang limiin ng hindi pa nabubuksan, kung magsusuring ganap at tatanggap, ang pagtanggap ang makapagliligtas na ganap, ang pakikipagtotoo ang kaligtasan, sapagkat kailan may hindi ka kayang iligtas ng bagay at mga salapi, kailan may di ka kayang iligtas ng mga kinakain at mga dinaramid, kundi ang magliligtas sa iyo ay ang katotohanan na tanggapin mo tao. Ang mga kamalian dapat na baguhin ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't ang nakikipagtotoo ay nagsusumakit, nagsusumikap, nalihisan ang baluktot na daan at hanapin ang tuwid na daan. Nalayuan ang dilim at tumahak sa liwanag. Na makipagtotoo sa Ama at di lamang sa Kanya maging sa kapwa-tao. Sapagkat ang kapwa-tao ay Diyos ang kaharap niya. Sapagkat kung papaano mong minamahal ang kapwa mo, minahal mong Diyos na di mo nakikita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang nagmimithi at nagnanasa ng bagong buhay, masakit man at mahirap para sa kanya,
Subalit dahil ang layo niya ay nasa ama't sumaama siya, ang mahirap para sa kanya, gagawin niya dahil sa ama niya. Kaya't kailangang maisilang ang lahat sa Espiritu ng Ama upang maunawa nila ang layunin at nasa niya, sa gayon ang tumatamasa ng kabanalan niya, yaong mga anak niyang lubos at tapat na tumanggap sa Kanya. Mga minamahal, hindi sapat ang ikay tagapakinig na lamang, hindi sapat ang ikay mag-aaral na lamang, hindi sapat ang ikay mangangaral, hindi sapat na ikay tagasunod, hindi sapat na ikay lingkod. Ang totoo at marapat, ikay magpakatotoong ganap. Buhay! Buhay bang Ama? Sapagkat ang wika ng Ama, tao ang nagpapahirap ng kalooban, hindi ako. Taong nagpapahirap ng isipan nila, hindi ako. Sapagkat ang magaan para sa akin ay maibibigay ko kahit kanino. Kaya lang mahirap nilang tanggapin dahil ayaw magbago. Alam kong babahagi, magagawa ng Ama. Alam kong ang Ama pagkat parte winik anak bawat araw ako say kung di ringgin kayo di parte ringgin kayo ng Ama. Magbigayan kayo. Aking minamahal. Parte-parte. Bigayan na lamang para hindi na magparte-parte ang kabuhayan nung nagbibigay niyan. Kundi muli magbalik upang makapagbigay siya ng dapat. Buhay ba ang Ama? Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Tandaan nyo, hambing sa pagtatanim lamang. Habang nagtatanim kay nahihirapan ka. Ngunit pag nakikita mo ng maganda na ang tinanim mo at ito'y nagbubulaklak na at namumunga ay masaya ka na. Lalo na nang ikaw ay kumukuha na ng mga bunga niya. Subukan nyo lamang. Unahin nyo kabutihan. Di nyo man hanapin, di nyo man hilingin. Pakikita ng Ama, mahiwaga siyang tunay. Buhay bang Ama? Katulad halimbawa, hindi mo man hiningi, hindi mo man pinangarap, hindi mo man kinausap at hindi ka man umaasang gayon. May nag-offer sa inyong pamilya. Kukunin ko ng scholarship eka. Huwag mo nang alalahanin, huwag ka nang mag-alala. Hindi ba biyaya ng Diyos na mahiwagang tunay? Hindi ba yan mahimala sa hindi mo pinapangarap at hindi mo inaasahan may pinakikita siyang hiwaga? Ano ang gusto ng Ama? Magpakatotoo ka lamang. At sa pakikipagtotoo, pakikita niyang tapat sa iyo. Hindi mo namamalayan, nananahimik ka lamang. Mayroong palang pumakausap sa pamilya mo, ginugusto ng Ama na sila'y aliwin at ikay di maaliw. Yamang tapat ka sa Kanya. Buhay bang Ama? Ganyan ang Ama. Tapat at totoo siya. Ngunit, paano? Sasabihin mo, ganyan ang pagbibigay, gayon ang pagbibigay, ngunit hindi pala totoo sa puso. Gawing totoo at makatotohanan may pagmamahal para mapakita sa Ama
tapat, totoo ka ring anak niya. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan na walang pinagkaiba. Halimbawa, ginagamit kang mangangaral. Kaya ka lang pala nangangaral dahil kumikita ka, nangikinabang ka. O halimbawa, manggagamot ka, kaya ka lang pala nanggagamot, may kinakayak at may pinakikinabangan ka. Yung pala, dahil sa Ama. Sabi mo, dahil sa Ama, puro sa Ama, puro sa Ama. Wala kang dinaanan, dusa, kundi puro saya. Dahil sa Ama ba yan? Hindi, dahil sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mahal ang pagpapasarap. Tandaan ninyo, masarap ang kung minsa'y mahirap para makita mo kung paano ka umunlad. Masarap kung minsan ang maghukay para makita mo kung paano bumalong. Masarap kung minsan ang pumigtas kaysa naman nguya ka ng nguya. Sapagkat mas masarap ang pinagpakasakitan kaysa agaan at gaan, magaan, pagkatapos wala naman. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. O aking Ama, italamot ikintal sa kanilang mga isip, yaong tunay mong katapat at tunay na pag-ibig, upang sa gayon kung paano ang iyong pangungusap at paglalahad, mawawaan nilang ganap ang sayo'y marapat. Doon kung paano nila kinikilalang ganap, yaong mga iyong iniibig at ganap na pag-asa, ang sa kanila'y nais mong mabuhay na tapat, makita nila at makilala, yaong hiwaga mo't himalang gawa sa lupa. O aking Ama, tunay na maligayang buhay kapag ikaw ang kinilala, sapagkat kung paano ikay Ama, tunay na Ama, Ama ka ng lahat, Ama ka ng marapat, kaya't ang bawat handog mo ay karapat-dapat, sapagkat ikaw ay tigib ng kabanalan at katapatang ganap. O aking Ama at Ama nila, naririto silang lahat, pangusapan mo ang kanilang isip at diwa, at pangunawa ay sa kanila'y kamtan. Sa gayon mararamdaman nila ang iyong kabanalan at tuwirang katotohanan ng kakamtan. Kung paano ang iyong pagmamahal ay wagas at tapat, makilala nawa nilang ganap upang sa bawat araw sila'y matutong magmahal kanino mang kapwa nila lang. Yamang sila'y naririto, tigibin mo ng pag-asa at patuloy mong ibigay liwanag sa kanila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sino nga po ba ang pag nagbilang tao ay, ako po mismo, hindi ko na ilalayo ang sarili ko na lamang, ihalimbawa ko. Kapag nakikinig ako ng mensahe at kapag nagbabasa ako ng mensahe na dinadatal, may pumapasok sa aking isip na pagtatanong na sabi ko, Panginoon, ayaw ko maglingkod para manakit ng kapwa ko. Ayaw ko pong maglingkod para lamang ako ay humusgat, magparatang, magbintang, o humatol ng kapwa ko. Sapagkat ang sabi mo ito'y kasalanan. Ngunit bakit ito'y dinaratan, lumuluwan? Konstansya. Ang wika po'y maliwanag. Sa buong sanlibutan, saksi ako sa lahat ng tao kung anong laman ng isip at damdamin nila at kung anong ginagawa nila. Ikaw ay hindi mo sila nakikita at wala kang nababatid sa ginagawa nila. Ngunit ako dinaratal ko't niluluwal. Ang sino mang kumilala at tumanggap at mabuksang ganap, magnilay, magbulay sila sa kanilang ugali at gawa. Sila rin mismo ang susukot magsasabi, totoo pala, ganito pala ako, gayon pala ako. At kapag sinuko nila ang sarili nila, silang nagpakababa, ako rin naman ang sa kanila ay ganap na lilingap. Buhay bang Ama? Buhay ba? O, tingnan mo. Sabi ko na sa'yo, pag nanahimik ka ganun tsadya. Kapag halimbawa may sakit kang nervyos, habang nakasikal yung nervyos mo, di ka makali. Halimbawa, nakaupo ka. Para kang
Ano ba yun? Para kang tinapa. Alam niyo po, salamat sa Diyos. Dinanas ko rin ito nung unang buhay ko eh. Po yan. Pag may sakit ka palang nervyos, parang yung nasa isip mo, totoong-totoo. Parang totoong nagaganap. Hindi naman pala. Kasi sa isip mo, mamamatay ka na, kaya parang ramdam mo, pinapatay ka na. Kaya sabi ko noon, pinagbibilin ko na eh. Bahala ka na sa mga anak ko. At kapag nag-asawa ka, papatayin ko rin mga anak ko. Sakim ang pagmamahal ko. Mali. Sakim. Bakit po? Sapagkat ang isip ko noon, pag nag-asawa siya, at yung mga anak ko, aapihin lang. Kaya sa maapi, papatayin ko na rin sila. Sabi, ay kasama pala ng ugali ko. Dapat maging ganun po tayo. Magsuri tayo sa dati ugali natin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ngayon, totoo. Ano ba naman kung sa palagay ng kapwa mo, hindi ka pa nagbago? Kung ang Diyos naman ay totoong nakikita pagbabago mo. Ano ba naman pakialam mo kung matawa silang lahat? Basta pinakikialaman mo yung mabuting ginagawa. Ano naman pakialam mo kahit anong sabihin nila, basta ang mahalaga, ano man ang sinabi nila, saksi ang Diyos sa mga sinasabi nila. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kapag malinis na ang isip mo, kahit anong sabihin ng kapwa mo, wala ka ng pakialam. Hindi mo na inuurirat si Juan at si Pedro, ano ba sinabi? Hindi ka na nagtatanong, hoy, ano bang sinabi ni ano? Ano bang sinabi? Wala na sa iyo yan. Bakit? Ang inaalam mo na lamang kung paano ka mabubuting isip at kaloob. Kung paano mo maitatawid ang iyong bisyo. Kapag halimbawa, may nasa lubong ka, may nakita ka, kumusta ba doon? Kumusta ba naman sila? Pero ang pagtatanong mo naman, ay parang naghahanap ka lang ng chismis. Hindi naman malasakit. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos kung pagmamalasakit ang pagtatanong mo at alam ng Diyos kung pang-uurirat sa buhay ng may buhay. Buhay ba ang Diyos? Mabuti kapag ang pagtatanong mo ay pagmamalasakit. Ngunit kapag pag-uurirat at pagchichismis, pagdadalahira, kasalanang malaki yan. Buhay ba ang Diyos? Kaya iba yung pagtatanong ng kinukumusta mo, may malasakit ka, kaysa sa pagtatanong na dagdadalahira ka, naghahanap ka lang pala. Ay mga tao pang ganito ugali. Susulutin kunwari, nako, pasasakayin, ng pasasakayin. Si dalahira naman, nasundot din. Ganyan, patay ka na ngayon. Kapag naman nagigipit na at naiipit na, sinungaling. Hindi naman aaminin ang sinabi. O sinong dinaya mo? Sinungaling ka? Ang Diyos ba o ang sarili mo? Mga mahal, ganun lamang para magbago ang tao. Isipin mo lagi, nandyan pala ang Diyos naririnig. Lagi mong isipin, nandyan pala ang Diyos nakikinig. Lagi mong isipin, alam lahat ng Diyos ang ginagawa mo. Kaya matatakot ka na ngayon, gumawa ng kasalanan, ng lihim, sapagkat ang Diyos ay nakakasaksi sa lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya tanong sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, guru ka pa naman Eka, hindi mo alam ang katotohanan. Sapagkat pangaral ng pangaral para sa kagustuhan lamang nila at sa kung ano lamang. Ngunit ang totoo, hindi nila nababatid ang kalooban ng Ama. Kaya't ang Espiritu niya ang siyang dapat kamtin ng sinuman upang siyang magpabatid at magbigay katotohanan sa gayon ang lahat ng tao ay makalalaya sa masamang kalooban, sa masamang kaisipan, sa masamang pananalita, sa masamang pandinig, sa masamang nakikita. Sapagkat ang Diyos ay mabuti sa lahat. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, handa na ba kayong magpakababa sa Ama? Kung handa kayo, lahat kaya niyong baguhin upang kayo'y muling maisilang sa banal na Espiritu at sa tubig. Tandaan ninyo, kailangan tanggapin nyo ang anumang sakit ng pananalita na sa palagay nyo parang kayo ay pinupwersa, parang kayo'y dinidikdik, parang kayo'y tinatamaan, parang kayo'y pinatatamaan, ngunit hindi pala, kundi pagpuk at paggising para makita nyo at mabatid ang katotohanan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya
Halimbawa, nangaral siya. Sinabi, "Oy kapatid, magtibay." Siya naman hindi nagtitibay. Ano sasagot mo sa kanya? Kagaling mo. Kung mapagpahit, bago mo aralan mo sarili. Di ba ga? Mga minamahal, gayon ang katotohanan ng panahon ng Kristo. Sinasabi ang totoo, ang hindi totoo'y galit na galit. Sinasabi ang katapatan, ang hindi tapat, galit na galit. Sinasabi ang lahat ng mabuti, ang hindi mabuti, masamang-masama ang loob. Kaya kapag kayo nasa mabuti ang loob at kaisipan, tanggap mong tanggap ang mga mabuti na pahayag. Sapagkat alam mo para sa iyo yon, hindi para pasakitan ka, saktan ka, at patamaan, kundi para ikaw ay pukayin ng damdamin at madama mong tapat ang Diyos mo, totoo siya sa iyo. Para mapagnilayan mo, buhay ang Diyos mo at kinikilala kang anak na matapat at totoo sa Kanya. Kaya't gagawin mo ang ganyang kagustuhan, matapat sa tuwina. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kapatid ko mahal. Hindi po. No, sige. Salamat naman. Isang halimbawa po, kung siya'y nagalit, kung siya'y nagdamdam, nasa matwid ka ba nun? Wala ka sa matwid. Maganapan. Kung walang pangunawa, sasabihin, suplada na yan. Pero ang nakita niya, yung kasupladahan, pero yung mali niya, hindi niya nakita. Di ba ganun ang tao? Bakit po? Araw ng linggo. May tutunguhan po noon. At, kumbaga ay nagpapahinga rin. Day off mo yun mula Lunes hanggang Sabado, may gabi pa, no? At hindi ko na po sasabihin kung ano ginagampanan ko sa maghapon. Hindi ko na rin sasabihin kung ano ginagampanan ko pa sa gabi. At tanging Ama lamang ang siyang nakakasaksi kung ano ginagampanan ko. Kung ano ba ang partisyon na ginagampanan ko, kung paano ko ba pinaparti para mapagbigyan ang lahat. Ngayon, dumating. Po, eto po, kumari ko, ba kapatid, di mo ba alam ang patakaran? Oo nga po, kasi po, masakit daw yung ano. Masakit niya, hindi naman niya yun lang yan. Hindi ba kako? Oo nga, kailang araw na, bakit ngayon ka lang dumating, araw ng linggo? Walang palakasan dito kako At saka, kung emergency ka, sige kako. Hindi ka naman emergency, bumalik ka bukas. Bumalik ba? Yan ang tao. Yan ang tao. Anong nasa isip yun? Suplada pala yung apo kunching mo na yun. Ba't nandun ako, hindi pa ako ginamot? Bakit nga? Sige po, magnilay kayo, bakit? Bakit hindi? Ba't hindi ginamot? Magsisinungaling ka pa, sino bang nanggagamot sa'yo? Tao ba? Anong dapat mong ginawa nun? Magpakatotoo ka. Anong dapat mong ginawa nun? Magpakababa ka. Anong dapat mong gawin nun? Naging tapat ka. Nagsinungaling ka. Nakalagay, paki-off ang cellphone. Ano po? Sige po. Sa mata ng Diyos, sa pandinig ng Diyos, sino po ang mali? Ako o sila? Baka po pwedeng pakipatay yan, nakakasira ng speaker.
Ngayon, sabi niya, nangangatwiran. Sabi nung kasama, nangangatwiran. Aba, parehas pala kayo ako sinungaling eh. Parehas naman hindi totoo sinasabi niyo eh. Alam ko po masakit yun bilang tao. Pero kung hindi sasabihin, sinalang-alang ko po sila bilang tao ako, hindi para sa Diyos. Ganun ang sanlingkod. Kung alam mong totoo at tama tumpak, kahit mapahiya pa ang kaharap mo, sapagkat hindi mo naman siya pinapahiya, kundi tinutuwid mo ng Kristo. Ganun ang ginawa ng Kristo. Kaya nagalit ang mga Pariseo. Kaya nagalit ang mga eskriba. Bakit? Sapagkat sila'y sinungaling. Mapagmaang-maangan, mapagpaimbabaw. Nagkukunwari lang silang banal-banalan. Ngunit di naman totoo nilang ginagawa ang sinasabi nila. Ang ugali nila'y mapagmagaling silang mangusap, mangaral, napakagaling, pero hindi nila gustong gawin ang kanilang inaaral. Kaya, nagalit sila. Ano sinabi ng Kristo? Mapagpaimbabaw kayo eka. Diretsahan. Kaya nagalit. Bakit? Sapagkat ang Ama ay diretsuhang magsalita, matwid, tama at tumpak. Ngunit, hindi para ikay saktan, hindi para ikay pahiya, kundi para itama at ituwid kang ganap. Sapagkat kapag naitama ka at naituwid, matatama rin ang iyong buhay. Buhay ba ang Diyos? O sige, ang sasabihin mo, hindi ka naman si Kristo at hindi ka naman Ama. Si Kunching ka lang. Oo, tama. Tama ka dyan. Ngunit, kung may isip ka rin at sentido kumon, sana naisip mo, kung bilang tao, hindi ko gagawin ito. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kailanman ng magmagaling, at di ko pipili ng maggamot-gamutan, at di ko pipili magmaharal. Ngunit dahil sa Diyos, kaya ako naririto. Ngayon, kung totoo ka sa Diyos at tama ka sa Diyos, bakit di mo alam ang sinasabi ko? Kaya, nagagalit ang dito to. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kapag totoo ka na, mararamdaman mo yun sa puso mo. Kaya anong naganap? Ano ang nagaganap? Sino ang nahirapan ng loob? Sinong nagpupuyos ang galit? Sino nasaktan? Di ba ang mga eskriba? Di ba ang mga Pariseo? Sapagkat sila hindi totoo. Kung sila'y totoo, magagalit ba sila sa sinabi ng Kristong mapagpaimbabaw kayo? Aba, kahit sabihin mo pa sinungaling ka, ulit-ulit sinungaling. Abay, tatawanan lang kita dahil hindi ako sinungaling. Ngunit kung sinungaling nga ako, at ikaw rin ang sinungaling, ay pares tayong parurusahan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngayon, halimbawa, pinangakuan ka. At yung sinabi naman sa iyo, sinabi lang din, pinasabi lang din, at pinasabi naman din sa iyo. Sino lalabas? Yung nagpasabi? At sinabi namang nilipat sa pangatlo? O, yung nauna. Sino? Sapagkat, yung pangalawang pinagsabihan ay nakikipagtotoo at sinabi man lang din doon sa pangatlo, sino doon ang totoo? Kung totoo sinasabi, natagahatid ka lang. Ngunit, kung hindi totoo yung pinasabi sa'yo, nagsisinungaling yung unang nagsabi at tinutusan ka lang, sumunod ka naman, yung pinagsabihan ay naniwala at ngayon hindi pala totoo yung sinasabi mo at yung inutusan, kanino galit? Di ba yung pangalawa doon magagalit? At yung magagalit yung pangatlo, yun namang nauna, hindi niya aaminin. Dahil siya nagsabi, ikaw tagasunod ka lang. O sige, mga minamahal na kapatid ko, kung ang tagapagsalita bilang Apo Kunching ay sinungaling ang tagapag-ulat at sinasabi sa inyo hindi totoo, ba, tama lang magalit kayo. Sapagkat hindi pala totoo yung tagapagsalita ko. Ngunit dahil totoo siya, ay kailangan matuwa kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At hindi naman susunod kung natinukan tao. Halimbawa,
isang Apo Kunching, sabihin mo nang hindi ka nag-aral, sabihin mo nang wala kang kaalaman at karunungan. Ngunit, hindi ka naman baliw, hindi ka naman siraulo. Susundin mo ba yung alam mong mali? At alam mong mapapahamak ka? Hindi ba hindi ka susunod? At yan ang totoo. Kaya sumusunod, alam na hindi mapapahamak at alam na siyang tagapagligtas. Buhay bang Ama? Ngayon, alam man ng mga naguutos ang totoo at magaganap ang katotohanan. Ngunit yung pinagsasabihan ay hindi naniniwala at hindi tumutupad. Makikinabang ba sila? Gayon lamang mga mahal ko. Ang Ama alam niya ang lahat. Ang Kristo'y alam niya ang lahat. At ikaw bilang ginagamit ng Espiritu'y nakikipagtotoo ka lamang. Ngayon, dahil ang mga tao na may hindi lahat ay totoo, ang mga sinasabi mo hindi lahat tinatanggap. At ang naniniwala at tumatanggap, nasisiyahan, nagagalak. Ngayon yung hindi natuwa. Eh sino may kasalanan? Yung tagapag-ulat o yung hindi natutuwa? Magnilay kayo. Buhay ba? Mga minamahal, sumayin nyo ang... Halimbawa, ginamit si Cecilia. Cecilia, sabihin mo nga doon, darating si Marcos. Naniwala naman si Cecil. Sapagkat sinabi ni Apo Kunching, darating si Marcos. Sinabi ngayon sa mga pinasasabihan, oy, darating daw si Marcos. Ngayon, di dumating si Marcos. Magagalit sila kay Cecilia. Si Cecilia, kanino magagalit? Kaya Apo Kunching, gayon lamang ang nagaganap sa mga propeta nung una. Nagpaulat ang Ama na hindi pa niya tutuparin. Sinisi yung mga pinag-ulatan. Sinabi ni Jeremias, bakit mo ako ginadito? Sumunod lang ako sa'yo. Ano sagot naman ng nag-atas? Kung hindi ka tatapang at hindi ka lalaban, paano mo makikita ang aking ibibigay na tagumpay? Huwag mo silang pakinggan sa aking kamakinig. O, sino susundin niya? Kaya kung sumusunod kayo sa Ama, magalit man ang kahit na sino. Basta ang Ama hindi galit sa'yo, sumulong ka. Bahagi ng buhay. Tandaan ninyo, bahagi ng buhay ang mga paratang ng tao. Ngunit, kung totoo ka naman, kahit anong sabihin sa'yo, tatawa ka lang. Ibang Ama, mga minamahal, lamang ang buhay. Ngunit, pinasasabi sa'yo ganito, sabihin mo nga kay Juana, mura. Susunod, may isip ka. Ang sumusunod doon, walang isip. O bakit kumisan? Sabi ng demonyo, murahin niyo si Pedra, ba't kayo? Magandang umaga, mga mahal ko, sa gabing ito. Buhay ba ang Diyos? Bakit sinabi sa inyo, magalit ka, magalit ka, magalit ka? O ba't nagalit ka? Hindi naman totoo yung ang Ama nagsabi nun. Kapag ang sinasabi sa iyo, magalit ka, magalit ka, magalit ka, sino nagsasabi nun? Tumisan, ganyan ng tao. Nasusuri yung nagsasabi ng totoo, ngunit yung nagsasabi ng masama. Dahil kaibigan, dahil minamahal, wala silang... Yung nagsasabi ng totoo, hindi nila tinatanggap. Yan ang naganap sa Jesucristo. Ang katotohanan ay hinayag, ang katotohanan ay tinanggap, ang katotohanan ay binigay, ngunit ang umayaw, at di kakampi, at di sumusunod sa totoo, galit. Kaya mga mahal, dito sa lupa, isang tagasunod na mabuti, isang tagasunod na masama, ngunit magandang kahihinatnan ng tagasunod sa kabutihan. Ibang Ama, buhay bang Ama, mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong? Ano nga ba? Mo? Si Melody. Welcome, anak, wika ng Ama sa'yo. Bilang tao, bilang sa Espiritu, bilang Jesucristo, bilang banal na Espiritu, lahat ng tao ay kapatid at anak sa pagka-Diyos. Kapatid sa pagka-Jesucristo, kapatid. Ngunit anak sa pagka ng
tao. Kaya hindi matanto ng tao ang pag anak, may tinawag na kapatid. Ngunit suri at naglilime, nababatid ng tao kung anong natawag na sila'y gayon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba? Buhay ba ang Ama? O sige po, magnilay kayo. Magnilay at magbulay. Halimbawa, pinamili ka. Anak, anong gusto mo? Payapa ka na sumusunod sa akin? O nagugulong isip mo na wala kang iniisip kundi kapwa mo tao at kung ano-ano? Alin po ang gusto nyo? Yan. Yan kung bakit sinusunod ang marapat sundin. Hindi ang tao ang sinusunod, sapagkat kapag ang tao ang sinunod, nakakalito, nakakagulo, nakakabagot. Bakit? Pag may sinabi sa iyo si Melody, abla, 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 abla. Inisip mo yan bilang tao. Nalito ka o napayapa ka? Kapag may sinabi ang Diyos sa iyo, tinanggap mo, naniwala ka, nilito ka ba o pinayapa ka? Kaya't ang Diyos ang dapat sa tunay tanggapin, paniwalaan at sundin. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, hindi sinabing huwag ka nang makinig sa kapwa mo. Makinig ka kung tama at mabuti ito. Ngunit kung alam mong hindi maganda at hindi makabubuti, aba, magtengang kawali ka na lang. Ipinid mo ang bibig mo, baka makarami ka pa sa dagdag problema mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, yaon ang ginawa ng Ama. Ibinaba ang anak para ihabilin sa mga anak ang gusto niya. At ang nakinig at sumunod na kinabang, at ang umayaw na parusahan. Ngayon mamili kayo. Si Kunching walang batid, si Kunching di mangangaral, si Kunching di kayo maliligtas, si Kunching walang magagawa sa inyo, subalit, ang mula pa kaninang sa inyo'y nag-uulat, lahat sa inyo'y may magagawa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakalaki ng pagkakaiba. Ano? Kayo mga alagad, nasuri nyo na ba? Kung alin ang malaking kaibahan? Totoong-totoo po. Minsan may tinanong ako sa Panginoon. Ang pinaalam niyo po sa akin, hindi maaring maglingkod ang may sama ng loob. Hindi maaring gumanap ang may iniisip na hindi maganda sa kapwa niya. Bakit po may nakagaganap at may sumusunod na masama ang loob sa kapwa niya? Ayaw makita yung kapwa niya, pero sabi niya, naglilingkod sa iyo, at sabi niya, kahit siya, nakapaglilingkod naman. Nalito ako doon Sabi ko, Panginoon, pwede pala yun, titigil na lang din ako dito at gano'n na lang gagawin ko. Ano po ang tugon? Anak, kung anong pinabatid ko sa iyo, siyang sundin mo. At kung anong nakikita mo sa kapwa mo, huwag paghirap ng loob mo. Mula po noon, hindi ko na pinagmasdan kung ano. Bahala sila. Kung para sa palagay nila'y tama ang ginagawa nila, at para sa kanila'y banal sila, totoo, ay de bahala na po ang Diyos. Kaya sabi ko, sige po, kung anong naturo mo sa akin, siyang akin susundin. Alam mo pala na hindi ka maaring maglingkod sa akin ng may sama loob. Bakit tutularan mo at gagawin? Sa makatwid, kung nalaman ninyo ang totoo at gusto nyo makasunod sa Ama, bakit di siyang sundin nyo? At bakit ang sarili nyo ang pakikinggan nyo? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Walang banal. Magtaas nga po ng kamay yung
Wala man lang pumasok sa isip niya na, bakit ganun si Juana? Wala po Ako po, aminin ko. Kumisan, parang tinutokso ako. May pinakikita sa akin. Ganito ang gawa ganito. Sabi ko sa Panginoon, hindi hiling ko sa iyo kung ikaw ang nangungusap na ito, bigyan mo ako ng sinyalis ganito. Pagkatapos, sasabihin, kailanman, Constancia, hindi ako magtatala sa isip mo ng ganito ginagawa ni Juana, magalit ka. Ganito sinabi ni Pedro, magalit ka. Kundi ang sasabihin ko sa iyo, anumang ginawa ng kapwa mo, ipatawarin mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At yan ang totoong Diyos. Yan ang totoong Diyos. Kaya kung sabi mo, nasa Espiritu ka, bakit? Sabi ni Juan, sabi ni ganyan, sabi ni ganon, ba't pinaniwalaan mo? Dapat hindi. Alamin mo muna ang katotohanan, at kapag nalaman mong katotohanan, huwag ka ring magalit. Sapagkat siya na ang nagsalita, siya pa ang nagkasala, huwag ka nang makiramay sa kasalanan niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, at siyaon ang Kristo. Hindi nakinig sa sasabihin ng tao, ang sinasabi ng Ama, siyang patuloy pinakikinggan. Kaya naman, naisadyad ang pagliligtas, natupad ang kaligtasan, binigay ang maliligtas, at pumaroon ang niligtas ng Ama. Kaya mga mahal, paparoon ba kayong lahat? Kayo nang magsabi sa sarili nyo kung paroroon kayo, pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Nawa ang lahat ng napakinggan ninyo'y nakabuti sa damdamin nyo. Nagbigay linaw ng kaisipan nyo at ganap na pangunawa kaukulan sa kalooban ng Ama. At patuloy nawa ninyong limiin tantuin ito. Sa gayon, ang bawat pumapasok sa isip nyo'y malilimit nyo't pagninilayan. At di kayo matutuksong magkasalang mga kaisipan. Sa gayon, ang puso ninyo'y patuloy na maiibig at maiibig ninyo ang kapwa nyo. Kung magkagayon at nagawa ninyo ang kalooban ng Ama na yaon ang nais niyang mag-ibigan, patuloy ninyong madarama ang pagmamahal niya. At kung paano nyo nadarama ang kanyang pagmamahal, patuloy ninyong mararamdaman, kayo pala'y maligaya. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Paano nga kaya? Bakit nga kaya kay hirap makasunod ng tao at kay rupok ng tao? Isang halimbawa, ang mga may HIV. Maliwanag na sinasabing mahabag sila sa kapwa nila sapagkat sila'y mayroon na, manghahawa pa sila ng kapwa nila dahil sa hidhid sa laman, hindi pa rin nila mapigilan. Bakit? Kung may takot lang ang tao sa Ama, walang makakaganito. Wala kayong kamalayan. Sa dakong ito, iba't ibang karamdaman ang tumutungo. Ngunit walang nakabatid ni isa man. Kaya't kung si Constancia ay katulad na dalahira ng tao, maraming masisira sa buong mundong ito, laganap ang masama. Subalit, pinatotohanan sa inyo, ang iisa ang nakabatid at kaisa sa papapabatid, kailangang iisa lamang ang damdamin at katotohanan. Mga minamahal, kaya nga't ang wika, anak, nagkaganyan ka na. Pigilin mo sarili mo't mahabag ka sa mahahawa mo.
Paano malalaman ni Apo Kunching yan? Samantalang hindi nakikita ang kasarian. At hindi nakikita ang loob ng lalamunan. Para ibuka, tingnan ko nga ang bibig mo. Nakuha mo yan sa ganyan at ganito. Kaya't kung nababatid nyo lamang ang ginagampanan ng aking espiritu, hindi kayo hahamak huhusga tao. Sapagkat ang pawang katotohanan ay di pa ninyo nababatid. Kaya't ang katotohanan ay sa inyo minumulat at pinababatid. At kung nababatid nyo lamang ang lahat ay para sa kabutihan ninyo, magagalak at matutuwa kayo. At sasabihin nyo, salamat Ama ko, may espiritu ka sa katauhan at upang kami alayan, at sa gayon mapapakilala sa amin ang katotohanan. Ngunit ilan kaya ang matutuwa habang pinangungusapan mo ng matindi at matapat? Ilan kaya ang tatanggap sa totoong aral at katotohanan ng salita? Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandamay makadama, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, kung magkaminsan man at di ko tinutugon ang inyong salita, di ibig sabihin naging bingi ako sa inyo. At kung minsan may di ko dinidinig ang inyong panambitan, di ibig sabihin binaliwala. At kung magkaminsan may di pa binibigay ang inyong hinihiling, hindi ibig sabihin nalimutan na kayo. Kundi ang ibig ko lamang ipabatid sa inyong lahat, patuloy kayong maniklohon, magpakababa at maging tapat, at patuloy niyong maapuhap ang aking pagmamahal, patuloy niyong mararamdaman, tapat ako kailan pa man. Yaon ang sa tuwin ay habilin ng Ama sa inyo, magnilay kayo't magbulay tao, sapagkat panahon ng pananala at ang sasalain ay kawawa. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mapapalad kayong nakikipagtotoo. Sa isip at damdamin nyo'y tapat ang puso nyo. Kung magkagayon at ginawa nyong marapat, hintayin ang ganting marapat din sa lahat. Nekkarameneyahanam, na gumagawa ng kabutihan at gagawin ay kabutihan man din. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, yamang nasambit mo na ang marapat sa kanila. Sa buong katauhan nila'y manalaystay ang iyong kaloob. Yaon ay ang kabanalan mo't marapat na tupdin nila. Yaong nasa mo't layunin sa kanila. Upang sa gayon, mapatotohanan nilang ikaw ay ikaw nga, sapagkat winika mo, ako ay ako nga. Kung paano'y kay bumaba sa lupa at nakipagtipat, nakipagniid sa iyong anak na ibinaba. Sa gayon, kung paano layon mo at binahagi mong tuwiran, yung marapat kanino man, tamuhin ang sa iyo'y tumanggap at kumilalang ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay bang Ama? Sa maglalabing 4 na taon na po ang ating gawain, ang mga nagpapatibay at nagpapatatag sa akin, ang mga pagbabalik tanaw ng Diyos sa mga pinabatid niya. Kung anong uri ang tao, kung anong ginagawa ng tao, kung paano nakikipagtotoo ang tao, kung paano mga talusira ang tao, kung paano ang tao ay ganito at ganyan. Kung minsan, habag na habag ang Ama sa nasisilayan niya, kung mamasdan mo'y parang kay buti, kay sama pala ng ginagawa niya. Kung mamasdan mo'y parang hudlom, ngunit kay buti pala niya. Kung mamasdan mo'y parang napakatahimik, ngunit kay sama ng loob. Kung mamasdan mo'y dada ng dada, ngunit kay buti ng isip. Mga mahal, iba't ibang tao. Ngunit ang pinakamahalaga, magpakatotoo sa Ama. Sapagkat siya'y katotohanan at ang lahat ay makikinabang sa kanyang katapatan. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama?
Buhay ba ang Diyos? Ay, kay sarap mabuhay. Ano po? Masarap po bang mabuhay? Sabi ko doon, ano nga bang pangalan mo, anak? Ha? Jelly. Sabi ko, wag ka na mag-asawa. Kaya yung mga manliligaw sa'yo, bastidin mo na. Ay, ganun pala siya po. Sabi, bakit po? Aba naman. Hindi ko po ito sinasabi para magmagaling sa inyo at para naman kayo galitin ko. Hindi ko kayo gagalitin. Maraming dumudulog sa akin na napapabatid ang espiritu. Hoy, kunwari kabanalan ang ginagampanan ninyo, kayo-kayo kabit-kabit. Ang laki mata. Kaya gusto ko sa gawain po natin, walang ganun, ha? Tabi-tabi po. Wala akong pinatatamaan, ngunit mayroon akong ibig sabihin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit po? Makaupo nga, akala ko tapos na, hindi pa pala. Manap na lang kayo sa ibang bakuran. Wag na mismo sa inyong baka loob-looban ng bakuran. Ano po? At may naligaw sa akin na text, kabastos, kababoy. Sinagot ko. Sabi niya, kunwari, kala niya ako yung tinext niya. Eh, hindi niya alam, ako yung hindi niya alam nga. Aba, Eka, Blank. Ano ba, Eka, pinagsasabi mo? Ba't ganyan ka manalita? Hindi mo baga alam, anak? Sabi sa kanya. Naturingan ka pa namang may isip. Ba't di mo alam ang aking tinuturan? Edle, etc. Tumigil. Kabuti ng Diyos. Napakabait ng Diyos. Sa iba't ibang kaparaanan, marami siyang naitutuwid na walang kamalayan ng sinuman. Hindi lamang ilang beses naganap yaon, subalit walang nakaalam ni sino man. Pero bilang Apo Kunching, kung siraan na lamang ay gayon, bahala kayo, sabi nga ng Ama. Bakit? Kung katulad ninyong maninira ang isang Apo Kunching, maraming sisiraan. Marami. Napakarami. Sapagkat napakarami na. Yan ang pawang totoo. Ngunit sa dinami-dami, kailangan isa man, walang lumuwal, kundi Ama ang makabatid. Buhay ba ang Ama? Ba't gayon ang tao? Napakagaling magsalita. Kulang naman sa gawa. Ikaw, mag-aasawa ka pa, kapatid? Wag na. Nalasap mo na. Ang hirap at masarap ba? At kaya gusto niyo? At gusto ninyo yun? Mayroon pa akong tatanungin dyan eh. Kung gusto niya, sabi ko, wag na. Tanda na ninyo. Ano pa ba ibibigay? Minsan lang ako magsalita, pagbigyan nyo na ako. Tama ba ga? Oy, mga balo, pumipin-pin-pin kayo. At kung kayo naman ay magliligawan, yung tama lang. Ano? Sabi ng Ama, anong gusto nyo? Kulang pa ba ako? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh ngayon, kung may asawa ka't asawa mo nga iyon, abay sa kanya mo na lang ibigay. Eh, ba't naghahanap ka pa ng iba? Aba, ito kabata pa? Aba,
Isan nga, natagpuan ako sa daan. Halika nga din ah. Bakit po? Ganito. Sabi niya. O sige, wala na ako sasabihin. Sino ba pinaglilingkuran niyo sa dakong ito? Sino ba naglilingkod sa inyo sa dakong ito? Katakataka ba kung galam ang ginagawa niyo? Bah, kaya ipaalam niyo yung mabuti. Huwag yung hindi maganda. Ngayon, kung hindi ka pupunta rito dahil sa masamang ginawa mo at maling ginawa mo, ba'y kasalanan mo yan? Baka magdusa ka niyan. Dahil kakatwiranin mo, ay hindi na ako pupunta, napahiya, kako ba't may pinahiya ba? O nilapitan ba? May pinahiya ba? Meron ba? Minsan may wala pa. Kaya napahiya, aba. Napakakapal naman ang hiya mo, kunwari pala. Buhay ba ang Ama? Kaya, uusod po ako muli. Ang pagpunta niyo't hindi rito ay walang maninita. Ngunit ang Ama nakikita. Natatarok niya bakit hindi ka na pumupunta at ba't pumupunta ka pa. Kaya yung nakita niyang tapat at totoong nakikita niya yung tapat at totoo at nakikita niya yung tapat at totoo, ba'y masaya? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nako, sigurado yung di nakaunawa, bukas ay wala. Linggo nga pala bukas. Bakit naman ganyan ka magsalita po, Kunching? Ang tanong ko nga ba, na mahiya ba? May pinahiya ba? Wala pala. Masyado ka namang makahiya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tandaan nyo ang Ama. Anong gusto niya? Magkaisa, magmahalan, magdamayan, magtulungan, huwag mag-ahasan. Ahasan. Ano yung ahasan? Tuklawan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Bayaan nyo na sa iba nagaganap yun. Sa inyo, huwag na. Ano? Manginig naman kayo. Mga talpa at tumumba. Ngunit kung hindi kayo natatakot, bahala kayo. Kung takot naman kayo'y magbago. Sabi ng Ama. Ngunit kung ikay nakarinig na galit, bahala ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Ilan pa kaya ang maliligaw na text? May hinihintay pa ako. At mayroon pa akong sinusuri eh. May minamasdan pa ako. Labas at loob. Hindi lang dito. Buhay ba ang Ama? Si Apo Kunching, hindi nyo makikita kung paano siyang tumatanaw eh. Yung loob niya. Pero yung mata niya, makikita nyo, tumatanaw sa inyo. Tama baga? Kaya, pag tinitigan kayo, si Kunching nakita nyo, pero ako hindi nyo nakita. Tama baga? O bakit may nagsasabi? Siguro nagsumbong ka ano? Bakit ganon? Kung kinikilala at nakikilala nyo yung tinutunguhan nyo at pinaglilingkuran, tinatawagan nyo sa dakong ito, hindi kayo magsasabing, siguro may nagsumbong. Siguro ka nagsumbong. Siguro ka sinusumbong ako. Bakit kailangan mo magsumbong? Ba't kailangan kang sumumbong? At bakit magsusumbong pa? Huwag kang magsumbong. At huwag kang magsalita. Hintayin mo lang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama. Masakit ba ang pagtatama sa tama? O masakit kapag hindi ka tinama at ikay naligaw at napahama? Ngayon, kung parehas kayong balo, kung parehas kayong binata, kung parehas kayong dalaga, dalaga at binata, sulong, sumulong. Kung may asawa, huwag. Ba? Sinulinoloko mo. Dadaan mo pa itong gawain para sa gayon? Aba, parang hindi tama.
Muwi ka na lang matulog sa inyo. Hindi ka kabawasan. Sapagkat marami pa ang daratal. Buhay ba ang Ama? Ngunit, kung makabubuti ka, sumulong ka. Kung halimbawa kang tapat, sumigi ka. Kung totoo ka, halika rito. Ngunit kung hindi ka, umuwi ka na. Buhay ba ang Ama? Bakit? Sapagkat ang kailangan ay pagbabago, hindi pakikipaglokohan at panloloko. Ang kailangan ay pagiging totoo at huwag ang hindi tama. Ngayon, kung nasaktan ka sa totoo, bakit ka nasasaktan? Ngayon, kung nagalit ka sa totoo, ba't ka nagalit? Hindi ba mahal ka? Hindi ba minamahal ka? At tulad ng isang anak, dahil minamahal, tinatama, tinutuwid, hindi ba ga? Ngunit kapag hindi mahal, walang pakialam kahit na mapahamak. Dahil mahal at mahal na mahal. Papahamak ba yan? Hindi. Kaya matuwa kayo, magalak kayo kapag nagsasabi ng tapat at totoo sa inyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kung sasabihin mo naman, bakit ikaw ba perpekto? Hindi man perpekto, ngunit nagpapakatotoo. Pinipilit gawin at pinagsusumikapang tupdin at gawin ang tama at mabuti. Kaya kung susunod ka at ang Ama mo sinusundan mo at ang Ama mo hinahanap mo, gagawin mo rin ang dapat para sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal! Kay buti ng Ama, kay dakila niya, inip na ba kayo? Bagot na ba kayo? Tapat na ba ang Ama? Nakakatuwa ba sinasabi niya? Dahil nakakatuwa, sigurado makakatulog kayo mamaya. Ngunit kapag nagalit kayo, ay hindi ka makakatulog. Ano iniisip mo? Ba eka, ba't nalaman niya? Aba eka, bakit kaya? Mga mahal, ang Diyos ang may pag-ibig, ang Diyos ang may nagpapaalala, ang Diyos ang may tapat at totoo. Kaya't ang sino mang sumakanya at tumanggap sa Kanya, napapanuto. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakasarap. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Baka dito lang kayo nagngingitian, paglabas ay hindi na. Kung alam niyong kapatiran at nakikita niyo naman at nagkakapanag po kayo bilang magkakapatid, huwag naman kayong katulad sa iba isnaban. At huwag naman pinipili niyo yung kapatid lang ninyo at kapatiran ninyo, kahit sino'y batiin niyo. Buhay ba ang Ama? Bakit? Sapagkat hindi sinabi ng Amang magparti-parti at magbahabahaginan kayo. Kasama nyo sa komunidad, pag sa labas ay hindi na. Kasama nyo sa singilan, pag sa hirap, ayaw mo sumama. Ay wala eka akong pera, sa sugal meron. May patay eka si ganon, wala. Ako nga eka'y wala. Pag sa'yo ginawa yan, wala rin eka, wala. Wala ka natanggap, wala ka lagi. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, tandaan po ninyo, matwid ang Ama, tama ang Ama, dahil tama't matwid siya, lahat ng gusto niya, dapat nasa katotohanan ang kanyang mga anak. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Lit ba kayo? Pag nagalit kayo, walang nangyari sa kanyang maganda. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo lahat, may tanong po ba? Wala kayong itatanong. Walang-wala talaga. Baka sa datal ng sa labas may tinatanong ka sa isip mo. Ngayon ka na magtanong, sasagutin kita. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyong muli ang kapayapaan. Kung eka, pwede naman pala hindi nagpupunta lagi, di ako rin hindi. Aba, pag pala sinampal ang kapwa mo, pati ikaw makikisampal. Ha? O kaya, kapag hindi pumupunta, napahamak, pati ikaw mapapahamak.
Subalit, gayon paman, hindi sinabing magpunta kayo. Nasa sa inyo, damdamin ninyo ang wika ng Ama. Ang tanong ko sa inyo, pag narito ba kayo, malungkot kayo? Malungkot ba kayo? Lumungkot ba kayo? Natuwa ba kayo? Abay, mamili kayo ngayon. Mga minamahal, kung nakakalungkot ang paglilingkod, wala nang maglilingkod. Kung nakapagpapahirap ang maglingkod, ay wala nang maglilingkod. Ngunit dahil ang hirap ay nakapagpapagaan ang paglilingkod, gaan ang kalooban, gaan ang kaisipan, kahit mahirap ang buhay, masaya pa rin maglingkod. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sa pangalan ng Diyos, Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo, muli ang pagpapala sa inyo ay kamtan. Tayo na, sa Antipolo. Basbas na po kayo, no? Naku, alam nyo po, sunod-sunod kasing gabi kami umuwi.